Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Criselda mula sa Santiago sa bayan ng San Francisco, Cebu. Bagamat dito ako sa Santiago nakatira, nagtatrabaho naman ako sa isang rural bank dito sa northern poblasyon. Papa Dudut, matagal mo na akong subscriber since 2021 at nalaman ko ang tungkol sa channel mo dahil sa kaibigan kong si Angge. Siya nga pala kwentong kababalaghan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kaya pasintabi na lamang sa mga hindi naniniwala sa mga multo at paranormal. Nasa inyo na lamang kung naniniwala kayo sa akin o hindi. Papa Dudut, dito ako pinanganak at lumaki sa San Francisco. Pero dito kami noon sa western poblasyon nakatira noon. Pero dahil sa narimata ang bahay at lupa namin, dahil sa hindi nabayarang utang ng mga magulang ko, no choice kami noon kundi ang lumipat ng ibang tirahan. Nagkataon namang kamamatay lang noon ng lola Goring ko. At iniwan niya ang isang bungalow house na malaki at may malawak na bakuran. Pero tadtad ng mga puno. Oo, Papa Dudut. Parang gubat na ang likod ng bahay namin sa dami ng mga puno. At sa kakaunti lang ang mga bahay na nakatirik dito sa Unidos at ang property ni Lola Goring ang nasa main road. Pero sa kabila noon, Papa Dudut, wala po ni isa sa mga kamag-anak namin ang gustong mag-take over sa nasabing property. Bukod sa napag-alaman namin later on na bago pala namatay si Lola Goring, ay meron siyang ginawang last will kung saan ang bungalow house property ay mapupunta sa aking ama. Siyempre natuwa ako noon kasi hindi kami magiging homeless sa kabila ng kahirapan namin. Pero nagtaka rin ako kasi nakita ko kay Papa ang pag-aalinlangan na lumipat sa bahay na yon ni Lola. Pero sa huli sa ayaw man niya o sa gusto, no choice siya kundi doon kami itira sa bahay na yon. Sa kabilang banda, paglipat namin doon ay agad na akong nakaramdam ng kakaiba sa bahay namin. At hindi lang sa bahay namin, kasi pag alis ko ng bahay ay nakakaramdam ako na parang may sumusunod sa akin habang naglalakad ako sa kahabaan ng Union Road. Na para bang yung bagong kalye na yon ay haunted o may nagmumulto. At hindi nga ako nagkamali dahil nalaman ko sa mga naging kaibigan ko sa lugar namin na marami nga daw ang nagpapakitang multo sa kahabaan ng kalyeng yon. Pero ang kinakatakutan daw nila ay yung tinatawag nilang white gentleman. Kung sa atin ay uso ang white ladies, dito sa amin ay popular talaga ang white gentleman. Kasi madalas itong magpakita sa mga dumadaan sa kahabaan ng kalye lalo na kapag matatapat ka sa Unidos Chapel. Wala itong pinipiling oras, mapaaraw man o gabi. Magpapakita siya sa iyo. Nakasuot ng puting damit, itim na pantalon, namumutlang balat, dugo ang noo at itim na mga mata. Nagpapakita daw ito sa gitna ng mga puno. Minsan pa ay makikita raw itong naglalakad ng mag-isa sa kalsada na nakayapak, lalo na kapag 3:00 na ng madaling araw. Madalas daw itong makita ng mga rumorondang tanod
pero walang nangangahas na lumapit sa white gentleman. Kasi kapag nilapitan mo ito at naistorbo mo siya, sisigaw ito sa galit na ikaw lang ang makakarinig. Ang sigaw daw ay parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Umi-echo, nakakakilabot. At malaki ang posibilidad na mabingi ka dahil sa tinis ng boses nito. Samantala, isang araw ay naghahanda kami ng mga kaklase ko para sa group report namin nang magpasya kaming sa bahay ko na gawin yon. Bukod doon ay birthday ko pa kaya inimbitahan ko din sila para saluhan kami sa handaan. Natatandaan ko ang handa noon sa birthday ko ay spaghetti, lechon manok, lumpiang Shanghai, cake, ice cream, barbecue at para sa mga matatanda inihaw na seafoods tulad ng bangos, pusit, talaba at talangka. 4:30 ng hapon, nagsimula ang handaan. May tawanan, kantahan ng videoke, kwentuhan at marami pang iba. Kaming mga kabataan nagpasya kaming buksan yung Nintendo 64 at naglaro kami ng Mario Kart. Bandang alas 7 kami nagsawa sa games kaya sinimula na namin i-discuss ang report namin. Samantala, yung isang kaklase ko ay napag-utusan ni mama na ihatid ang inihandang pagkain para sa parish priest namin na kaibigan at kumpare nila. At dahil naiinip na ang kaklase kong si Ryan ay pumayag siyang dalhin ang mga pagkain kay Father Rodil na hindi nakapunta sa birthday ko dahil busy. At dahil ako ang inaanak ng pare, nag-volunteer akong sumama noon kay Ryan. Nakatunog naman ang best friend kong gay na si Arthur kaya nag-volunteer na sumama din sa amin. Yung mga natira kong groupmates na sina Angela, Leslie, Annie, Loris at Jetson ay nanatili lamang sa aming bahay para ipagpatuloy ang paggawa ng report namin. At yun na nga papadudot, naghatid kaming tatlo ni na Ryan at Arthur ng pagkain para kay Father Rodil. Binilisan na namin ang paglalakad dahil nga sa medyo natatakot kami dahil walang gaanong dumadaan sa kalye ng Unidos. As in napakatahimik ng paligid. Pero mabilis naman kaming nakarating sa simbahan at tiyempong nasalubong namin ang ninong kong si Father Rodil. Agad naming ibinigay sa kanya ang pagkain at nagpasalamat naman siya. Pagkatapos noon ay pinabalik na rin niya kami sa bahay dahil nga gabi na. So yun na nga papadudot, habang naglalakad kami pauwi sa aking bahay ay hindi na mapakali si Arthur. Bes, anong problema at parang natatakot ka dyan? Usisa ko sa kanya. May nararamdaman akong kakaiba simula nang umalis tayo sa simbahan. Hindi ba sa simbahan ang gagaling yung white gentleman? Ang sabi pa ni Arthur. Pinakiramdaman ko ang paligid. Ilang minuto lang ay hindi na ako mapakali kasi yung paligid ay lumamig na at yung mga balahibo ko ay nagsitayuan. Parang may mali. Halika, bilisan na nating umuwi. Wika naman ni Ryan. Baka pwede Criselda, doon na lang kami sa bahay ninyo magpalipas ng gabi. Ayokong umuwi ng gabi, baka makasalubong ko pa yung white gentleman, ang sabi pa ni Arthur. Mga ilang minuto ay may napansin kaming lalaki na naglalakad ng ika-ika. Nawala sa isipan namin yung white gentleman at nilapitan namin yung lalaki. Nag-alala kami dahil baka na-aksidente ito at nahirapang umuwi ng kanilang bahay. Bossing, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Ryan sa lalaking iika-ika. Inobserbahan ko ang lalaki na kayapak lamang ito. Nakadamit ng puting t-shirt at black pants pero madungis ito. Hindi ito nag-reply sa tanong ni Ryan at nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Lalapitan at hahawakan pa sana siya ni Ryan pero agad ko siyang pinigilan. Hayaan mo na yan, pabulong kong wika. Hindi maganda yung nararamdaman ko. Baka siya yung white gentleman. Dagdag ko pa. Napatras naman si Ryan pagkasabi ko ng white gentleman at mukhang narinig yon ng lalaki kaya huminto ito sa paglalakad ng iika-ika.
Mamayang kaunti ay nakarinig kami ng lalaking humihikbi. Agad kaming napatingin sa lalaki na nooy unti-unting lumingon na sa amin. Tara na, tumakbo na tayo. Sabi ko kina Ryan at Arthur. Pero huli na ang lahat kasi nakalingon na sa amin ang lalaki na sa tingin namin ay ang sinasabing white gentleman. Bigla kaming namutla at nanlamig at biglang tumayo palayo. Kasi yung lalaki walang mukha at walang bibig at walang tenga. Binilisan namin ang pagtakbo pero nagulat na lamang kami nang makita naming hinahabol kami noong lalaking walang mukha. Buti na lamang at may mga nakasalubong kaming tricycle. Kaya kahit na malapit lang ang bahay ko ay sumakay na kami ng tricycle. Makatakas lamang kami sa lalaking humahabol sa amin. Muntik na kayo doon. Wika pa ng driver sa akin. Ako kasi ang nakasakay sa likuran niya habang sina Ryan at Arthur ay nasa loob ng tricycle. Nakita ninyo yung humahabol sa amin? Tanong ko habang nanginginig pa sa takot. Oo, nakita ko sa malayo pa lang. Kaya nagmaneho ako pasalubong sa inyo kasi alam kong kakailanganin ninyo ng tulong ko, ang sabi pa ng driver. Yun ba yung white gentleman? Muling tanong ko sa kanya. Siya nga yun ano? Nagpakita ba siya ng may mukha sa inyo? Aniya. Hindi po, wala siyang mukha nung nakita namin. Sagot ko naman. Buti naman. Kasi mas matatakot kayo kapag nakita ninyo ang mukha niya. Sagot naman ng driver. Kayo, nakita niyo na po ba ang mukha ng white gentleman na yun? O sisa ko pa habang malapit na kami sa bahay ko. Oo, at halos isang buwan akong hindi nakatulog dahil doon. Akala ko mababaliw na nga ako, sagot ng driver sa akin. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay at natuwa kaming tatlo kasi hindi na niya kami siningil pa. Umalis din kaagad ang tricycle driver pagkababa namin. Pagpasok namin sa bahay, agad naming ikinuwento sa mga kamag-anak at mga kaklase ko ang na-experience naming tatlo. Samantala 11:00 na ng gabi. Natapos ang party namin. Lahat nag-overnight sa bahay namin dahil sa takot nila sa daan tuwing gabi. Yung mga kamag-anak namin nasa sala habang yung mga kaklase ko naman ay sa kwarto ko sila natulog. Buti na lamang at nagkasya kami doon. Samantala ay nakatulog na ang lahat ng kaklase ko maski sina Ryan at Arthur na naka-experience ng paranormal phenomenon noong gabing yon. Habang ako naman, ayon hindi mapakali. Nakapwesto kasi ako sa bintana na glass at pakiramdam ko talaga ay may laging nakatingin sa amin. Kaya naman nagpasya na akong isarado na ang bintana at takpan nyo ng kortina. Pero papadudot ewan ko pero parang may ekstrang pumasok sa kwarto ko nang hindi ko nakikita. Ramdam ko talaga na merong nakatingin sa akin habang sinusubukan kong matulog. Kaya nagpasya na ako noon. Nabuksan na lamang ang lampshade at hindi na yon patayin hanggang sa nakatulog na ako. Kaso papadudot noong gabing yon ay hindi naging maganda ang tulog ko. Ilang beses akong binangungot at yung white gentleman ang madalas kong nakikita. Hanggang sa nagpasya na akong magdasal ng taimtim. Umiiyak pa nga ako noon habang binabanggit sa Diyos na patawarin niya ako sa mga kasalanan ko at huwag niya akong hayaan na malapitan ng masasamang elemento. Mamayang kaunti ay parang himalang nawala ang takot ko at hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako ng mahimbing. Sa kabilang banda, kinabukasan ay nagsimula ako ng araw na masaya. Pilit kong kinalimutan yung nangyari sa amin noong nakaraang gabi. Pagkatapos mag-almusal ay umuwi na rin ang kaklase ko sa kani-kanilang bahay habang si mama ay inaya niya akong samahan ko raw siyang mamalengke sa bayan. Agad naman akong pumayag noon papadudod since wala namang pasok noong araw na yon dahil Sabado. Dala-dala namin noon ang sidecar ni Papa at si Mama ang nagmaneho ng motor habang ako naman ay nakasakay sa sidecar. Noong mapuno na ang sidecar ng mga pinamili namin ay doon na ako sumakay sa likod ni Mama at ayun nagsimula na siyang magmaneho pabalik sa amin.
Pero Papa Dudut, nung nasa San Isidro na kami ay doon na nagsimulang mag-iba ang aming pakiramdam. Kasabay noon ay ang pagtirik ng motor namin. Ewan ko kung bakit nangyari yon. Pero hindi magawa ni Mama na i-start ang motor. Kaya inutusan niya ako na mauna na sa bahay namin at sabihin kay Papa na sunduin si Mama sa San Isidro. Hindi naman kasi pwedeng iwanan ni Mama yung sidecar, kaya dali-dali akong sumunod. Nagdala na rin ako ng pinamili namin na kaya kong buhatin. Buti na lamang at may humintong tricycle sa tapat namin. Ito yung tricycle na punuan. Dali-dali akong sumakay pabalik sa Unidos. Samantala noong time na yon ay lubak-lubak pa ang karamihan sa daan pabalik sa amin. Out of nowhere ay tumigil yung tricycle na sinasakyan ko. Hindi ko alam, baka minor inconvenient lang. Bilang teenager noon, wala akong pakialam pero sa natatandaan ko, wala kaming halos kasabay kasi tirik ang araw at mainit. Hindi ko lang gaanong pinansin and saktong dumudungaw-dungaw ako sa labas ng tricycle. At doon ko nakita yung white figure ng isang lalaki na nakatayo sa lilim ng isang puno. Nakasuot ito ng puting damit, itim na pantalon, and may hawak na parang stick. Nang titigan kong mabuti, wala itong suot na sapatos o tsinelas at madungis din ito. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay kinilabutan ako dahil pumasok ulit sa isipan ko yung white gentleman na nagpapakita sa lugar namin. Dahil dito ay hindi na ako sumilip at sinubukan kong magkubli sa loob ng tricycle para hindi ako makita noong white gentleman. Mamayang kaunti nakaandar na rin ulit yung tricycle. Saktong baling ko ulit kung nasaan nakapwesto yung lalaki pero nawala na lamang siya, Papa Dudut. Pag-uwi sa bahay ay agad kong sinabihan si Papa na nasiraan kami ng motor at kinailangan niyang puntahan si Mama doon sa San Isidro. Mabilis namang kumilos si Papa pero bago siya umalis ay binalaan ko siya na nakita ko yung white gentleman ng tanghaling tapat. Kaya sinabihan ko si Papa na mag-ingat at mag-tricycle na papunta sa San Isidro. Samantala habang mag-isa lamang ako sa bahay ay hindi na ako mapakali noon. Hindi ko alam pero parang may kasama ako kahit na ako lang noon ang mag-isa sa bahay. Yung mga kapatid ko kasi ay wala sa bahay, nasa kapitbahay kasama ng mga kaibigan nila. So yun nga, Papa Dudut, habang inaayos ko at nilalagay sa ref yung mga napamili naming mga karne at seafood, ay bigla na lamang ako nakarinig ng may kumakatok sa screen door namin. Akala ko po ay si Papa o mga kapatid ko. Kaya nagmamadali po akong buksan ang screen door. Pero wala akong nakitang tao sa loob. Kaya sinarado ko ulit ang screen door at bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Mamayang kaunti ay para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil may narinig akong mga yabag sa kwarto namin. Napatingin agad ako sa kwarto namin kung saan bukas ang pinto pero walang tao at madilim. Pero Papa Dudut, nagpanik na talaga ako noong bigla na lamang nagsara ang pinto ng dahan-dahan. Walang hangin noon at sarado mga bintana kaya paano iyon magsasara ng kusa. Napatakbo ako sa labas ng bahay namin dahil naramdaman ko talagang may mali. Hindi ako pumasok hanggat hindi nakakauwi si na Mama at Papa mula sa San Isidro. Sa kabilang bandang hapon pa nakauwi si na Mama at Papa. Tumagal sila kasi at ginawa pa ni Papa ang motor. Nagtaka naman sila kung bakit ako nasa labas at takot na takot. Agad ko namang kinuwento sa kanila ang na-experience ko pero pinag-ibit balikat lamang nila yon. Kasabay nila Mama at Papa ay umuwi na rin yung mga kapatid ko at tumambay sila doon sa kwarto habang ako ay nanonood na lamang ng TV. Nagbabaka sakaling maibsan ang takot ko. Samantala kinagabihan natutulog na sina Mama at mga kapatid ko habang ako na lang at si Papa ang natitirang gising. Nasa sala ako noon at nanonood pa rin ng TV habang si Papa ay nasa labas pa noon at inaayos pa rin ang kanyang motor. Mamayang kaunti ay tinamad na akong manood ng TV kaya pinatay ko na ito at sinamahan ko na lamang siya sa labas
at naging assistant niya ako habang ginagawa niya yung motorsiklo namin. Nang biglang may natanaw kaming kakaiba sa Calle Unidos. Since wala namang bakod at gate ang bahay namin, kitang-kita namin ang kalsada at kung ano o sino ang dumaraan. Alas 7 na noon ng gabi at tahimik na ang buong lugar. At may ilang street light lamang ang bukas. At yun na nga, Papa Dudut, may nakita kaming lalaki na ika-ikang maglakad. Noong una ay hindi namin ito pinansin pero kinilabutan din ako kinalaunan dahil napagtanto ko kung sino yon. Pa, yung white gentleman yata yun, ang sabi ko. Hindi yan, baka tanod lang yan o lasing na kapitbahay natin, wika ni Papa. Dagdag pa niya, hindi raw siya natatakot doon sa white gentleman. Ako naman ay nakaramdam na ng takot kaya pumasok na ako sa loob ng bahay. Pero nagstay ako sa sala at nakasilip sa bintana para bantayan si Papa. Mamayang kaunti ay nagulat na lamang kami nang biglang pumutok yung street light sa harapan namin. Na naging dahilan para dumilim sa harapan ng bahay namin. Buti na lamang at may ilaw kami sa labas ng bahay pero napansin ko na tila nagsimula na rin itong magpatay-sindi. Dahil dito ay nakaramdam na ako ng takot. Pa, pumasok na kayo sa loob, ang sabi ko kay Papa. Siguro ay nakaramdam na rin ng kilabot si Papa kaya tinigil muna niya ang pagkukumpuni ng kanyang motor. Mamayang kaunti ay bigla na lamang may tumawang lalaki sa hindi kalayuan. Alam mo yung tawa ng demonyo? Ganon na ganon. Nakakatakot at nakakakilabot. Sino yan? Sinubukan pang magtanong ni Papa. Papa, pumasok na kayo. Ano ba yung white gentleman nga yan? Natataranta kong sabi. Sa kabilang banda ay walang sumagot sa tanong ni Papa. Pero makalipas ang 2 minuto ay may tumawa ulit kaso'y may halong iyak na. At tumayo na si Papa dahil iba na talaga ang pakiramdam niya. At pagtayo niya ay nakita niya na ang kanina pang lalaking nag-iiyak. At tumatawa sa ilalim ng pumutok na street light. Ilang hakbang lang sa kanya. Nakita ko rin ang lalaki at sa pagkakatang ito ay nakita ko na ang mukha niya. Sobrang creepy ng ngiti sa amin. Kulay itim din ang kanyang mga mata at paika-ika itong lumakad papunta sa amin. Sobrang gulat ni Papa na nigas ang katawan niya. Kaya nagpa siya kung hilahin ko na siya papasok sa loob. At nang makapasok kami ay agad kong sinarado ang pinto. Papa Dudut, hindi pa natapos ang lahat dahil kumatok pa mismo ang white gentleman ng 3 beses sa pinto namin. Mamayang kaunti dahil naiwan kong nakabukas ang bintana at kurtina ay kitang-kita ko kung paanong lumutang ang white gentleman para lamang makasilip sa amin sa bintana. Napasigaw na ako sa takot noon habang si Papa ay natulala na. Hindi siya siguro makapaniwala na makakakita siya ng tunay na multo. Papa Dudut, may 1 minuto ding nakatayo ang white gentleman habang tumatawa ito na parang demonyo. Nawala lamang ito nang bumukas ang pinto ng kwarto at nilabas noon sina Mama at ang kapatid ko. Sa puntong yon ay natauhan na si Papa habang ako naman ay nagiiyak na sa takot. Yung mga kapatid ko naman ay nagpasyang isarado ang bintana at kurtina pero si Papa ayaw niyang iwan ang motor na hindi maayos kasi baka manakaw. Kaya sinamahan pa namin siya sa labas para ayusin ang motorsiklo niya. Alam mo ba, Papa Dudut, pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagdesisyon si Papa. Nalilipat na kami ng bahay. Naunawaan niya kung bakit ayaw ng mga kamag-anak namin na kunin ang bahay ni Lola dahil sa white gentleman na gumagala sa lugar namin. At eto na nga, mabilis din naman kaming nakalipat ng bahay. Dito kami napadpad sa Barangay Santiago dito sa Lemosnero Street. Malayo na sa kinakatakutang Calle Unidos. Bagamat kailangan pa rin naming dumaan sa Unidos kapag pupunta ka ng poblasyon. Since hindi maiiwasan, nag-iingat na lamang kami at sinasamahan na namin ng pagdarasal. Papa Dudut, hanggang ngayon ay nagpapakita at nagpaparamdam at nananakot pa rin ang white gentleman sa lugar na yon. Walang sino man ang nakakaalam kung paano yon nagsimula at kung dati ba yung tao na naghahanap ng hustisya o isang demonyo na gusto lamang manakot.
Walang makakapagsabi kung ano talaga ang katotohanan. Papa Dudut, ang kwento kong ito ay totoo pero nasa inyo na lamang kung paniniwalaan ninyo ako o hindi. Muli maraming salamat at hanggang sa muli. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Criselda. Maraming salamat Criselda sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Ang white gentleman ay tila lalaking versyon ng white lady. Parehong nakakatakot at mapapaisip ka kung ang mga ito ba ay ligaw na mga kaluluwa o likha ng dyablo para makapanglinlang at manakot na mga tao. Ang mabisang panlaban sa mga elementong ganyan ay dasal at paniniwala sa Panginoon. Ganon pa man, tama ang naging desisyon ninyong umalis na sa lugar na yan. May mga elemento kasing kahit na anong gawin mo ay hindi mo mapapaalis sa lugar nila. Kaya mabuti pang kayo na lamang ang mag-adjust. Lumayo at umiwas kayo sa mga nilalang na ito para na rin sa kaligtasan ninyo at kapayapaan ng inyong mga buhay. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na aming ina-upload. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel at manalo sa bawat upload namin. Papaano? Mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.